sa immediately executory. Yun lang ang intindihin nyo. Tapos na ang usapan eh. Kung saan-saan yung pa pinaiikot eh. At tatalo ka sa Marikina eh. Nakakonsumi sa iyo mga tao. Ikot-ikot ka eh. Oh. Iba talaga yung na-appoint ang asawa ha, para kokom sa gobyerno bilang diplomat. Ano? Pinawawala yung sobriety at saka yung logic at pinipilipit lahat ng bagay maipagtanggulang ang gobyernong nag-appoint sa iyong asawa. Naintindihan naman kita. I feel you, baby. Pero, si Manang Laila, ganun din, di ba? Yung taong noong nag-absuelto siya ay ang unang-unang pinasalamatan niya, hindi kanyang abogado, hindi yung korte, kundi ang Pangulo. So, alam na. O, ipipilit na naman itong kamuting ito. Na yun daw ginawa ng Korte Suprema ay naging sanhi ng panghihina ng checks and balances. Paano nangyari yun, Manang Laila? Paano nangyari na nanghina ang foundations of checks and balances? Natakot ka ba? Di ba? Nag-sorry ka na sa Supreme Court kung ano na sinabi mo. Nagtago ka pa sa privilege speech para ikaw ay hindi makontempt. Pero meron na rin na nasabi mula sa iyo na pwede na rin for contempt. Idagdag natin to dun sa contempt of court na ginawa mo at piniklamo ka nung hindi mo sinunod yung TRO. Yan we feel you also eh. Hindi mo naman ginagalang kahit ilan ng Korte Suprema. Di ba yung TRO? Di ba? Hindi mo naman ginagalang yung batas. Di ba? Sinabi na kapag abogado, they should lead exemplary lives. Maging uliran sa mga mamamayan. Anong ginawa mo? Nakikapit ka sa may asawa. Di ba? Kaya na, iintindihan namin kung bakit hindi mo ginagalang ang batas. Bago, i-analyze mo naman kasi yung sinasabi mo, ang impeachment ay mahirap nang gawin. Hindi ko mahirap gawin. Lalo nga pinadali para wala ng question-question. Tuparin nyo lamang yung due process requirements. Ano bang mahirap gawin? Ano bang sinasabi ng Korte Suprema? Para ang impeachment ay may sulong. Unang-una, huwag ka lumabag sa one-year rule. Nasa Constitution yun. Number 2, sumunod ka sa due process. Nasa Constitution din yan, Manang Laila. Di ba Human Rights Chairman ka dati ng Human Rights Commission? Ba't ayaw mong sundin yung human rights, yung due process clause ng Constitution? Kailangan lamang naman, bago magpuluhan, i-impeach o hindi, ay bigyan ng kopya ang bawat congressman. Kopya ng articles of impeachment at yung mga ebidensya. Due process eh. Doon sa committee hearing, dapat din bigyan ng natatandaan mo, Manang Laila, noong hinihiring yung usapin tungkol sa believing drug trade na ikaw ang involved. Ilang beses kang pinadalhan ng Committee on Justice sa pamumuno ni late Congressman Ray Umali. Binigyan ka ng pagkakataon na ikaw ay tumalroon either by yourself or through a lawyer para pagtanggol ang sarili. Hindi ka dumadalo. Pero binigyan ka ng pagkakataon. Noong nagkaroon ng preliminary investigation, on record yan, hindi ka sumagot. In-question mo yung jurisdiction ng DOJ and then later on ng Regional Trial Court. Sabi mo, dapat sandigan bayan. Hindi ka sumagot. Kayabangan mo, yan, ang nangyari, di nakulong ka. Na-absuelto ka. Dahil yung recantation that I strongly disagree with, pero kinagalang mo yun. Okay, pero the fact remains, ikaw nga hindi mo rin ginalang ang Supreme Court. Di ba nag-forum shopping ka, kinagalitan ka? Kasi nag-file ka ng motion to quash sa RTC, nag-file ka ng certiorari sa CA, nag-file ka pa ng certiorari sa Korte Suprema, sabay-sabay. You engage in forum shopping, which is contempt of court, pag-deliberate. Kaya, naiintindihan ko na wala kang paggalang talaga sa mga hukuman natin. Okay lang yan. Pero, ikaw naman ay abogada, ano ba namang excuse mo na hindi mo alam ang batas? Immediate executory nga. Laila,
isa. Dahil yun binabasa lang niya kung anong ipasa sa kanya. Nagkamali yung nagbasa, nagkamali din siya. Yan. Hindi bali si Bob Aquino. Hindi bali na yan. Kayo ay mga abogado, hangler. Si Kiko pag hindi rin, hindi pwedeng hindi bali. Sa bagay, pwede rin natin sabihin, hindi bali na. Si Kiko paghilinan yun Pero Tony, congratulations pala sa'yo. Bakit? Yan. Anong ginawa ko? Hindi, kasi dati, kayo po ay PDP spokesperson ng impeachment court lamang. And now, hindi na ang buong grupo na ng PDP. Hindi ako yung spokesman. Buhay ang kastikang. Studio. Ang boss Ano naman? ako si Attorney Raul Lambino. So, May nagtatanong. yes, assistant lang ako, assistant. Sidekick lang, jalalay. Pag meron siyang gusto masabi at busy siya, Apo. akong uutusan niya. Siyempre, kukonsultahin natin siya, ang ating acting chairman, si Secretary Alcusi, at yung mga party elders, yung tatlong senador. Siyempre, partido yan, dapat accurate. Yung sasabihin ko, yun ang saloobin ng partido. Hindi ko sariling saloobin. Ayun. Ay, maganda. Tama. So, actually, ang katotohanan niyan ay ganito, wala silang mauto na gumawa ng trabaho ng walang bayad na mahirap. Ako lang ang nauto nila. Ganon. Biro lang yun. Biro lang namin yun sa loob ng partido. Ang totoo niyan, it's always a pleasure and an honor to serve the party na ang pinuno ay ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Oh, yeah. Pero Tony, at least hindi ka fake news. Oo Hindi ka naman. gumagawa ng pansarili lamang. Ay, hindi. may- Tayo naman ay basta kung Straight to the ayos point. ng bayan. Yes. Katulad niya, kahit pa paano ay tinatablan pa rin pala pag malakas ang ingay. Sino? Ang ating pamahalaan. Kita mo naman, buti na lang tayo ay nag-iingay sa atin. Tayo ay